Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Narinig po natin sa ating ebanghelyo na si Jesus Nazareno nagsimula na ng kaniyang mga gawaing misyon. Dalawang mahalagang panawagan mula kay Jesus Nazareno para sa araw na ito. Una, panawagan ng pagsisisi at pagbabalik loob. Sinabi ni Jesus Nazareno, pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Alam po ninyo, isa sa pangunahing layunin kung bakit tayo may ebanghelyo ay ang panawagan ng pagbabalik loob. Inaanyayahan po tayong lahat na manumbalik sa Diyos. Ibig sabihin nito, dapat buong pagpapakumbabang aminin natin ang ating pagkakasala at humingi ng kapatawaran sa Diyos. Kung mapapansin po ninyo, sa unang bahagi ng banal na Eucharistia, tayo ay humihingi na ng kapatawaran. Tayo ay nagsisisi kung saan dinadagukan natin ang ating dibdib 3 beses dahil tayo ay nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. Dito sinasabi at inaamin natin sa Diyos na marami tayong pagkukulang at tayo ay hindi karapat-dapat sa Kaniyang presensya. Kaya tayo ay humihingi ng kapatawaran. Kaya nga, ang pagbabalik loob ay pagsasabi din natin na pipilitin natin ang ating mga sarili upang hindi na muling magkasala. Magbabalik loob ako. Muli akong maglilingkod sa Diyos. Muli akong babangon. Bagamat naligaw ako ng landas, pipiliin at pipiliin ko pa rin ang Diyos. Bagamat mahirap, susundin ko pa rin ang landas ng Panginoon sa loob o sa lubos na aking makakaya. Kaya nga ang pagbabalik loob, mga kapatid, ay nangangahulugan ding ako, ang buhay ko, magpapasakop na sa Diyos. Kaya nga ang taong nagpapasakop sa Diyos, dapat kaisa lagi si Jesus Nazareno. Dapat hindi magiging sanhi ng pagkakawatak-watak. Sabi nga ni Apostol San Pablo sa ating ikalawang pagbasa, magkaisa kayo sa pananalita, sa isipan at sa layunin, upang mawala sa inyo ang pagkabahabahagi. Ang taong nagbabalik loob, ibig sabihin, nakikiisa sa layunin at hangarin ng Diyos na tayong lahat maging isang pamilyang nagmamahalan,
nagdadamayan at nagtutulungan. Ikalawang panawagan, panawagan upang sumunod sa kalooban ng Diyos. Sinabi ni Jesus Nazareno, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao. Alam ninyo mga kapatid, ang nakalulungkot sa makabagong panahon, tila baga ang hirap ng salitang pagsunod. Sadyang nagbago na ang maraming bagay. Ang tao ngayon, napakadaming pinagkakalibangan. Sa araw-araw, ang dami nating pwedeng gawin. Kaya nga kadalasan, nakakalimutan natin ang pagsunod sa tinig ng Diyos. Maraming pagkakataon, inuuna natin ang ating mga sarili kaysa sundin ang kalooban ng Diyos. Kaya't usong-uso yung salitang wait lang. Kasi inuuna muna ang sarili bago unahin ang iba o ang Diyos. Wait lamang. Ako muna bago kayo. Wait lamang, Panginoon. Ako muna bago po kayo. Tila baga, mas inuuna natin ngayon ang ating sarili. Magbigay tayo ng example, bato-bato sa langit ang tatamaan, huwag magagalit. Pagkagising sa umaga, kaysa magdasal, ang unang gagawin, titignan ang cellphone at mag-check ng social media. Mas inuuna minsan ang pagpunta sa mga malls at department store. Mas inuuna ang pamimili ng mga gamit. Subalit sa araw na ito, napakalaking hamon sa atin ang agad-agad na pagsunod sa tawag at kalooban ng Diyos. Ito ang ginawa ng mga unang apostol ni Jesus Nazareno. Nagtatrabaho sila bilang mangingisda. Isang tawag lang ni Jesus. Wala nang wait pa. Agad-agad sumunod sila. Ito ang hangad ni Jesus sa atin, na sumunod sa kalooban ng ating Diyos. Mga kapatid kay Kristo, sa tuwing tayo po ay dumudulog kay Jesus Nazareno sa kaniyang dambana, sana walang wait lang. Naway isa puso natin ang higit sa lahat ang pagbabalik loob. Pagsisihan natin at talikdan ang ating mga kasalanan upang sa gayon tayo ay buong pusong makapaglingkod sa Panginoon at makasunod sa Kanya sa abot ng ating makakaya. Mga kapatid, ito lang ang tanging paraan upang maipamalas natin kay Jesus Nazareno ang ating walang hanggang pasasalamat sa kaniyang kabutihan at dakilang pagmamahal sa ating lahat. Amen. Amen. Puri